Guys, finally na-approve ako sa loan app na to ha. At after 1 year of trying. Dahil dati, reject ako dito kaya may nagagalit na just because reject ako, bad review na. And this time, approve ako guys. Kaya inutangan ko, hindi naman masyado malaki yung kanyang offer, pero receive ko kagad sa aking GCash. Binayaran ko para malaman ko kung may increase. Agad naman siya mag-increase So yung loan app na pag-uusapan natin, IC Peso House, under sa kay LeapGen. And is it really okay? Now this time, dahil na-approve ako, I think may K na akong i-share kung ano yung naging experience ko sa loan app na to nang wala namang magalit, ano? So, kung gusto nyo malaman kung dapat nyo bang lapitan tong si LeapGen's Peso House, then keep watching. Hello everybody! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan natin yung mga online loan platform sa channel na to para meron kayong tamang expectations sa mga to guys. Utang is a big responsibility. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Palagi ko siyang sinusubukan dahil the first time I tried this app, reject ako. And then I shared my experience at may nagalit. Nasabi, bad review ka agad dahil reject ako. Well, this time, okay, fine. Finally, after a year, na-approve ako. I submitted a different phone number which is still mine. At nandito po siya, which is a Samsung Flip phone. If you guys are interested, nasa Shopee po. And if you have Shopee or SPay later, you can buy this phone on installment. At a low interest, that's better than the app that we're gonna talk about. Anyway, so Google Play Store po siya. Dinownload ko. Matagal na siyang basura sa cellphone ko dahil reject siya. Finally, na-approve ako guys. I submitted a different phone number. But all the other information are still the same. Dahil nagpa-delete ako dati sa kanya. Anyway, so na-approve ako mga guys. Technically, it is legit, quote and quote. Kasi nakita ko siya sa list of recorded online lending platform tong si LeapGen. Pero nung pumunta ako sa submitting entities, sa CIC, hindi ko siya mahanap. But that doesn't mean na wag bayaran yung loan sa loan app na to guys because walas are now getting smarter and smarter yung AI nila sa pag-credit assessment. So malay mo, maapektuhan pa nito yung mga future applications nyo sa mga better na mga loan apps. Rather, yung dapat nating isipin dito, dapat pa tayo lumapit dito in the first place. Ito po yung app which is nada-download po sa Google Play Store, Easy Loan, ganun daw. And meron siyang 4.4 stars from the 10,000 na nag-review sa kanya. Pero halo-halo po yung opinion ng mga tao ha. One thing's for sure lang sa loan app na to is kapag may offer siya sa'yo at kinlay mo, matatanggap mo kaagad. As in my case. Pero, kailangan mo munang siyang intindihin ha, bago mo siyang subukan or bago ka mag-loan dito, loan app na to ay hindi po buong natatanggap. And mataas yung interest niya, ayan, diniretso ko na kayo. But if you still want to go through it, and if you still want to see the nitty-gritty details about this loan platform, then patuloy po tayo. So sabi niya, maximum loan term daw is up to 210 days or baka fake news yan ha. Once approval, 24-hour service daw, eme lang. The application process is simple, register and login, apply, wait for approval. So, again, reject ako dati, approve ako with a different phone number but same info. Yun, dinownload ko siya, hingi po siya ng iba't ibang permission, of course, lahat naman sila. So you have to provide it para makapag-continue. And then ilalagay mo yung phone number mo and then mag-agree ka sa privacy policy and then click let's go. So magpapadala po siya ng OTP and after the OTP, ayun, nasa dashboard ka na where sinasabi niya you can borrow up to 30,000 pesos. But of course, hindi po 30,000 pesos yung offer niya. I started with a low amount na nag-increase naman after I paid but I was not happy with the terms. Anyways, alaman niyo yan mamaya but let's just go with this muna, okay? Mag-fill out ka ng basic information mo and then after that, nako, kailangan mo talaga i-provide yung Facebook mo, yung email address, yung marital status, education, and date of birth. Yung may mga asterisk. Imagine, magbibigay ka sa kanya ng Facebook link. So, kung hindi ka komportable at ayaw mo ibigay, hindi ka makakapag-continue kasi kailangan mo yung ibigay. And then, magbibigay ka ng work info mo. Now, the only thing I find okay sa loan app na to kasi hindi siya kuris-kuris yung form, yung part ng form na to. Kasi pag sinabi mo self-employed ka, industry and monthly income lang yung hihingin niya and then residence na. Tapos, 2 contacts lang po yung hihingin niya. Ngayon, na-state talaga ha na for reaching your contacts in yung purpose ng pagkuha ng 2 contacts is for reaching your contacts in emergencies to provide assistance or notify them. Charot. Even when you are unable to contact others yourself, like if injured, ill, or in danger, nako,
formality. Siyempre, kailangan nilang sabihin yung purpose ng pagkuha ng emergency contacts. Hindi sila guarantor ha, emergency contacts lang. So make sure na lang na nagbigay tayo ng abiso sa mga taong ni-nominate natin as emergency contact kasi at least dito nalalaman natin na matatawagan yon pag hindi tayo sumagot. So ayun, ID na. Yung mga IDs na tinatanggap ng loan up na to is UMID, passport, SSS, PRCTIN, driver license, voter ID, PhilHealth, postal, OFW ID, Pag-ibig, GSIS, and national ID. So marami siyang mga IDs na pwedeng tanggapin. And for your information, I gave this loan app my SSS po. So pipicturean mo yan, susundin mo yung instructions, and then just click save. And then, nagpa-selfie din siya. Kailangan mo rin mag-nominate ng receiving account. So, dito sa receiving account, kailangan po na yung ilalagay mo is accurate information para hindi magkaroon ng problem sa pag-disburse ng pera. So, I gave this app my GCash number tapos naghintay ako ng 59 seconds or mga 1 minute. Para malaman ko na yung offer nyo sa akin was 600 pesos. Wala namang issue kung magsimula tayo sa mababang amount, guys eh. Because, syempre, ganito talaga kapag first time tayo sa isang loan app. Hindi naman sila agad nagbibigay ng mataas na amount. Kasi kailangan pa natin ipakita sa kanila na mapagkakatiwalaan tayo. Yung ayaw ko dito is because sasabihin niya 150 days daw. Eh, nakakatakot kasi akala ko diretso na. Kiklik ko po yung dalawang arrow dyan sa baba. So, kinabahan ako guys kasi akala ko diretso na siya musisend. Yung pala, papakita niya muna sa iyo yung babayaran mo. So, lumalabas sa 384 per payday. So, dalawang payment siya. Pero, 7 days lang guys. So, a total of 14 days for that 600 na loan. And meron siyang last payment daw, 6 pesos na yung babayaran mo, which i-waive niya if naging good payer kasi dalawang payments mo, para palabasin na 150 days siya. Pero disregarding that kasi after your 2 payments, guys, bayad ka na eh. So, lumalabas na parang 14 days lang siya. Bottom line nito. So, yung 174 na yan, divided by 600, sa loob ng 14 days, you're paying 29% na tubo. Fine. Some of you would say, okay na yan. At least, di ba? Fine, kasi mababa lang naman yung amount. Pero, hindi po siya buong natatanggap. O kakasas pa siya ng 10%. So, dyan sa 600 na matatanggap mo, 540 na lang yung marireceive. Pero kung talagang buong isipan mo na yun, i-claim mo, so mag-a-agree ka dun sa kanyang offer. So, by the way, gusto ko lang naman guys malaman kung kung marireceive ba siya kaagad. Yung ibang loan apps hanggang offer lang eh. So, tinry ko na sa 100 kasi alam ko na laking kaltas, pagkatapos may interest pa siya. So, doon ako sa 100 para lang malaman ko kung marireceive ba siya kaagad. 64, and then pinadala ko sa GCash ko, and lumalabas pa rin na nasa 30% yung 14 days. Yung tubo niya sa loob ng 14 days. So, wag na kayo maniwala dyan sa 150 days na sinasabi niya. Ang mahal ha, for 14 days na term, 30%, tapos kakaltas pa ng 10%. Parang niloloko tayo ng loan app na to. Na-receive ko kaagad sa GCash ko, and I decided to pay it immediately. Binayaran ko 129 pesos. There are different ways to pay for this loan. So, merong back transfer. Yung pinakamabilis is QRPH. Agad siyang natatanggap ng OLA. So, lumabas na yung offer niya sa akin is 1,000 pesos. And this time, ganun pa rin guys. 1,000 pesos may kaltas pa rin 10%, which for me is not okay. Drama-drama lang yan yung pa long-term para kunyari mababa yung interest. Pero niloloko tayo ng loan app na to guys dahil lumalabas na 14 days lang siya. So, siguro wala naman siguro magagalit ngayon na talagang na-approve ako sa loan app na to. Nag-claim ako ng loan, and this time, na-share ko na yung full experience ko sa loan app na to. So, kung ako lang masusunod, iiwasan ko to guys. Ayaw natin sa loan app na malaki yung kinakaltas. 14 days or in a short span of time. Hindi naman siya submitting entity sa CIC. Wala tayong mapapala kung pakamartir tayo sa loan app na to by being a good payer, diba? Doon tayo sa mga loan apps na mas legit pa dito. That's why I have a list of legit loan apps na andito po sa playlist na to that you can try first bago kayo mapadpad sa loan app tulad na nitong kay Peso House. Kasi wag dito, kung ako lang masusunod, wag dito mga guys. And that's it for today's video. I will see you on my next vlog.